Magandang umaga sa ating lahat. Praise God. So this morning po, sino nakaalala last Sunday sa ating mensahe? Pag mag-exam tayo, bagsak, no? Okay, so this morning po, last Sunday, so related din ito no, sa ating topic last Sunday. Kasi it's all about invitation. Tama po ba? Yung ating mensahe last Sunday is yung patungkol po sa pag-iimbita. Yan. Kasi po malapit na po yung ang ating celebration kung saan po, sino dito yung patuloy mo? I know, tapos na po yung ating 21 days prayer and fasting. Tama po ba? Natapos tayo last Sunday. Yan. So, yung mga pinagpipray po natin, and sila po yung ating pinaghahandaan. Amen po ba? Praise God, no? So, bakit? It's all about invitation yung ating pag-uusapan. Kasi nga po, sila po yung ating pinaghahandaan. Di ba kapag nag-iimbita ka, hindi ka naman siguro mag-iimbita nun na hindi ka maghahanda. Amen ba? Di ba? For example na lang, pag nag-iimbita ka ng birthday mo, talagang pinaghahandaan mo yan. Di ba? Wala kang isi-serve sa bisita mo kung hindi ka maghahanda. Amen? Di ba? Simpleng ganun lang yun, di ba? Senaryo. Kapag ikaw ay nag-iimbita, ikaw din ay naghahanda. Amen! Praise God. So kami po last Friday ay inimbitahan. Ayan, example yan. Kami po ay inimbitahan last Friday kasi meron po tayong kapatiran dito na blines ni Lord ng bagong business. Ayan. Di ba? Masaya kayo? So, inibitahan po kami last Friday. Doon po namin ginanap ang aming life group. Ayan. And, of course po, no, dahil inimbitahan, merong handaan. So, hindi lang po spiritual ang nabusog sa amin, kundi yung aming physical. Ayan, di ba? Kasi nga po, kapag nag-imbita, naghahanda. Ayan. So, dahil po tayo ay mag-iimbita sa ating pinagpipray, so dapat, meron din tayo, hindi lang sa pagpipray yung paghahanda natin, dapat meron pa tayong ibang bagay na kailangan magiging ready tayo sa ating mga bisita. Amen. Ayan. So, let us open our Bible in Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Babasahin po natin yung tatlong verse. Ayan. So in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, ayan, NIV version po. Sige po, ating basahin. Come to me, sabi dito, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. So let us pray for the word. Panginoong Diyos, salamat po sa mensahe na pagkaloob niyo po sa amin. Speak to us, Lord, today. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi last Sunday, if you remember, our message is all about the problems of the inviter. So, ibig sabihin yung characteristics. No, we talk about characteristics. So, ngayon naman po, pag-uusapan natin yung the other side. The other side ng ating mga possible na pwede nating i-invite.
Sino dito excited ka na yung taong yan talagang binugbog mo, no? Binugbog mo sa panalangin kasi gusto mo na yung taong yan ay makilala niya ang Panginoon. Ma-encounter niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Amen? Yung bang talagang binugbog mo na, no? Gamitin na lang natin yung term na talagang binugbog mo sa panalangin. Kasi yung taong yan, nasa heart mo talaga. Amen? Di ba? Yan. So, di ba napakasarap po? Napakasarap, di ba, sina dito yung noon, siguro ngayon, masaya ka pa rin, di ba? If someone invited you, anong pakiramdam? Diba, mga okasyon, if someone is inviting you to any occasion, anong pakiramdam mo? Malungkot ka o masaya? Natural, masaya ka, di ba? No? Kasi bakit? Di ba, bukod sa importante ka kasi in-invite ka. Amen ba? Yan. So, ano pang nagpapasaya sa iyo or nagpapa-excite sa iyo kapag in-invite ka? Di ba? Parang special treatment ka kasi bisita ka. Expect mo bisita ka. In-invite ako eh. Di ba? Hindi ka lang kinaladkad kung di in-invite ka talaga. Personal kang in-invite. Yan. Yung mga madalas ditong ini-invite, kinukuhang mga ninang. Di ba? No? Talagang pinaghahandaan mo yan eh. Amen ba? Ayan. So masarap po ang pakiramdam kapag sinabi pong ikaw ay isang invited. So this time naman, tayo naman yung mag-i-invite. Kasi gusto din natin na maranasan ng mga taong ito. Amen. 'Di ba? Malay mo, ikaw pa lang pala ang first time na nakapag-invite niyan. Amen. So ang taong yan, pakiramdam niya, kayo na nagsabi na feeling importante ka, special ka. So, ganun din yung mangyayari sa tao na ini-invite mo. Yung kaluluwa na pinagpipray mo. Amen. So, this morning po ay pag-uusapan natin kung paano dito sa passage na binasa natin hindi lang po yung mga physical ang kailangan. Sabi dito, "Come to me all who are weary and burdened." Ano po ba yung ibig sabihin ng verse na ito? Bakit niya sinabing, "And I will give you rest"? Physical lang ba ito? Or spiritual? So, how Jesus present the extended invitation? So, ang title po ng topic natin ngayon is extended invitation. Yan po. Kasi po, yung kwento sa Bible, di ba, yung nag-imbita siya na sinabi niya doon sa servant, that was our topic last Sunday, no? Na pina-invite niya yung mga crippled, yung mga lame, yung mga may mga kapansanan, yun yung mga poor, di ba? Yun yung mga ini-invite. Pero hindi lahat nakarating. Tama ba? Kasi may maraming mga dahilan. Amen? Maraming mga balakid. So, kung ikaw siguro iniimbitahan ka tapos mayaman pa, kilalang tao ang nag-i-invite sa'yo, ikaw ba ay tatanggi? O pauunlakan mo? 'Di ba? So, in this passage, no, kaya tinatawag nating extended invitation kasi iba naman yung tinutukoy dito sa mga pwede nating iimbitahin. Amen. So, sabi po sa verse 28, "Come to me, all who are weary and burdened." So when you say the word come, anong nasa isip ninyo? Di ba nag-i-invite? Amen? Sinabihan ka, come. Ang tawag na invitation. Di ba? So sabi dito, how Jesus
present the extended invitation in this passage. So, number 1, in verse 28, Jesus invites all who are weary. Ito yung mga in-invite. All who are weary and burdened. So mga kapatid, ito pala yung mga pwede nating i-invite. Kasi malay mo na yung taong yan, meron niyang mga bit-bit na mga kabigatan. At ang solusyon sa mga kabigatan na yan, na mga nararanasan niya o na nai-encounter niya, is yung madala natin sila sa Panginoon. Amen. No? Kasi sabi dito, He will give you rest. In verse 28, He will give you rest. Meron kaming isang kasama sa life group na nag-testify siya in the middle of our 21 days prayer and fasting. So sabi niya, buti na lang, pinuntahan daw niya ito kasi gusto nang magpakamatay. Oh, 'di ba? Hindi mo alam yung tao palang pinagpipray mo, gusto nang magpakamatay. Pero dahil nandyan ka, pinagpipray mo siya, ginamit ka ng Panginoon para ma-save yung buhay ng taong yan. Amen? Si Jesus ang solusyon, kapatid. Dalhin natin sila para makilala nila ang Panginoon. Yung taong yan magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Maranasan niya kung gaano kabuti yung ating Panginoon. Di ba? Ikaw yung ginamit ng Panginoon, biruin mo, magbibigti na. Diba? At ang dami nating, alam mo kapatid, kaya sinabi sa verse na ito, na Jesus invites all who are weary and burdened. Kasi marami pong tao na wala nang ang relasyon sa Panginoon. Daming mga kabigatan, hindi halos kinakaya yung mga problema sa buhay. Diba? Minsan magugulat na lang tayo sa mga balita, 'di ba? Sa Facebook, sa last month ba 'yon, yung trending, 'di ba? So ilan pa kaya ang makikita nating balita na yung nanay sinunog yung kanyang mga anak? Anong dahilan doon? Problema. 'Di ba? Problema ang dahilan. Kasi bakit? Hindi kasi nila, dahil ang isang tao kapag walang relasyon sa Panginoon, kapag may problema, hindi naman kasi si Lord agad ang nilalapitan yan eh. Amen. Last option na lang talaga si Lord sa mga taong yan. Kaya kapatid, kailangan natin sila yung mailapit natin. Sila yung maimbitahan natin para dalhin natin kay Lord. Amen. Sila yung dapat na sinasabihan natin, come. Kasi gusto mo ring maranasan nila yung naranasan mo kung paano mo na-encounter ang Panginoon. Amen? Ikaw din, di ba, nung naimbitahan ka, hindi mo rin alam kung saan ka dadalhin na nag-invite sa'yo. Dinadala ka pala sa tamang lugar, sa church. Amen? Praise the Lord. Di ba, napakapalad mo na mayroong nag-i-invite sa'yo. Kapatid, sino dito yung in-invite ka kasi napakakulit na nag-invite sa'yo? Ha? Meron ba dito? Yung talagang kinukulit ka nang nag-invite sa'yo. Pero, nakikita mo yung sarili mo ngayon. Ikaw na ngayon ang makulit. Makulit ka kay Lord. Amen po ba? Diba? Mas maganda ba yon na yung buhay mo kung wala sigurong nangungulit sa'yo, para ipakilala ka kay Lord, ano na kaya ang buhay mo ngayon? Amen? Kaya alam niyo po, itong verse na ito, dapat magpasalamat ka kung sino nag-invite sa iyo. Kung ikaw ay bunga, yan, kung ikaw ay bunga na ng invitation, sabihin natin, kung ikaw ay bunga ng invitation, kapatid, pasalamatan mo yung nag-invite sa iyo. Amen? Pasalamatan mo. Baka naman nakalimutan mo na. Ha? Baka nakalimutan mo na. Ngayon,
Isang ano lang yan, isang baso ng kape lang yan, pakapihin mo naman. Amen? Di ba? Kasi kung hindi ka kinulit ng taong yan, kapatid, ewan ko na lang kung saan ka ngayon, baka isa ka. Isa ka na sa nagbigti, isa ka na sa napariwara ang buhay hanggang ngayon. Amen? Di ba? Dahil sa verse na ito, kapatid, sana wala na tayong mabalitaan na kinitil yung buhay o kung ano-anong mga ginagawa dahil hindi kinaya ang problema. Yung burden ba na pinapasan nila. Amen? Praise God. Kaya dapat paghandaan natin, kapatid. Magiging savior ka. Gagamitin ka ni Lord para ma-save mo yung buhay ng taong yan sa pamamagitan ng pag-imbita mo sa Kanya. Amen. Yan, Jesus invites all who are weary and burdened because He will give you rest. Ang mga taong yan ay makakamtan nila yung tunay na kapahingahan. Amen? Sa bit-bit nilang mga burden. Amen? Ngayon marirealize mo, yes, ganun din ako noon. Kung wala lang si Kristo sa buhay ko, where am I now? Di ba? Kung wala lang akong relasyon sa Panginoon ngayon, baka nga isa na ako sa nasawi. Sawing palad ba? Amen? No? Baka isa na ako sa sawing palad kasi wala nang direksyon yung buhay mo. Amen? Mamaya na lang kayo kumantang sawing palad. Hindi, wag na kayong kumanta niyang sawi kasi alam mo, hindi ka nasawi dahil meron ka ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya ang dapat na iimbitahin natin, yung mga nasa sawi na sitwasyon ngayon, sawi sa kanilang buhay, amen? Yung mga punong-puno ng mga kabigatan sa kanilang buhay, sila yung palapitin natin, ilapit natin sa Panginoon. Amen? Praise God. And number 2 po, in verse 29, sabi niya dito, in verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So number 2 po, Jesus invites to take my yoke upon you and learn from me. Ano yung in-emphasize ng Panginoon dito? He emphasizes His gentle and humble nature. Diba? Yung ating Panginoong Diyos, napaka-humble niya. No? Napaka-gentle in nature. Sabi niya dito, take my yoke upon you and learn from me. Ano ba yung mga yoke na binabanggit dito? Amen? Itong mga yoke dito na tinutukoy po is yung mga pasanin natin sa buhay. No? Parang burden lang din siya. But this yoke kasi kung nakikita ninyo, ako kasi hindi ako farmer, no? Hindi ko naranasan yung ganyan. But yung mga farmer, di ba, kung nakikita niya na yung yoke, yung pamatok yun sa Tagalog, ano? Pamatok ba yan? Bisaya. Sa Tagalog, ganun din. Pamatok din sa Tagalog. Yan. So, sino dito yung nakakitang actual ganyan? Yun ba yung ginagamit sa kalabaw? Ayan. So, yung mga farmers, nakaka-relate kayo dahil nakikita ninyo yan. Ako, hindi ko po nakikita personal yan. Promise. No? In my existence po sa mundong ito, hindi ko pa nakikita personal yan. Pero, yan, nakikita natin ginagamit yan para mag-plow, sa, pala yan, pag magtanim, yan yung nilalagay dito sa kalabaw. Ayan, so mabigat po yan. Ibig sabihin, mabigat yan. Kasi talagang kalabaw yung humihila eh. 'Di ba? Minsan may makikita ka tao yung gumagawa, pero kapatid, napakabigat yan. Tama ba?
heavy yan. Yan. Mabigat, heavy yan yung description ng yoke. So, sabi ni Jesus, no, take my yoke upon you. Inimbitahan niya tayo to take His yoke upon, no? Para maranasan natin kung gaano po kabigat yung pinasa ng ating Panginoon. Yung pinasan niya lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? So, only Jesus did that. Biruin mo lahat ng kasalanan natin, siya ang pumasan doon sa krus. Kinaya niya yun. Amen? Kaya ang taong ini-invite mo, kapatid, hindi niya papasan lahat ng problema sa mundo. Hindi pa niya pasan ang digdig. Si Sharon lang ang kumaya nun. Yung pasan ko ang dagdig. Kapatid, hindi mo papasan lahat. Even that person, hindi mo papasan lahat. Kaya yung taong yan, wala kang karapatan na sumuko or magpakamatay. Di ba? Masyadong, alam niyo po, bibigyan ko kayo ng halimbawa, tabi-tabi na lang, no? Lalong-lalo na sa mga generation natin ngayon. Magjowa pa lang, magpapakamatay na pag naghiwalay. Maraming ganyan. Diba? Ganon ba ka-heavy yung pagmamahal niya para pag naghiwalay kayo, magpapakamatay ka? Hello? Malaki na kayo nung nagkakakilala. Amen? Hindi mo pa masyadong kilala yan para magpakamatay ka. Huwag mong sayangin yung buhay mo para sa taong yan. OA masyado, di ba? Kaya kung kabataan yan, sabihin mo, huwag kang OA ha, pagdating sa pag-ibig. Amen? Hindi dapat ganyan. Dapat yung pag-ibig ni Lord. Amen ba? No, mga kabataan, wala yan, yung mga pag-ibig na yan. Wala yan sa kalingkingan, sa pag-ibig ni Lord sa'yo. Amen. Hindi dapat ganyan. Dapat masigit na mahal mo si Lord. Masigit na mahal mo yung magulang mo. Amen ba? Kaya paalala lang, wag niyong gamitin yung mga ganyang senaryo, di ba? Na kapag naghiwalay, hindi ko kayang mabuhay na wala siya. OA masyado, no? Yan, mga kabataan, alam niyo na. Di ba? So, gawin natin itong imbitasyon sa taong yan. Sino dito yung naka-encounter ka na ng ganyan? Ha? Na talagang itong taong to, kapag kinukumusta mo, kapag kinakausap mo, walang ibang bukang bibig kung hindi yung problema niya sa mundo. Di ba? Pati problema ng ibang tao, pinoproblema niya. Di ba? Kaya nagtambak yung problema sa kanya. Di ba? Ngayon, bigat na bigat siya kasi kahit hindi niya problema, pinoproblema niya. Amen. Pero, praise God, dahil merong Jesus na nag-i-invite sa'yo. Sabi niya, take my yoke upon you and you will learn from me. Na kahit kaano mang kabigat, na pasan-pasan natin, kapag kasama natin si Lord, matututunan natin kung paano natin i-handle yan. Amen. Di ba? Si Lord, kinaya tayong lahat. Kasalanan ng sanlibutan, kinaya niya. Amen po ba? Praise God. Kayo ba ay excited na mag-invite? Baka nasa isip mo, tama-tama si ano. Ayan, nasa isip, di ba may pangalan yung mga pinagpe-pray natin? So ikaw mismo nakakaalam kung ano yung sitwasyon ng taong yan. Amen.
Praise the Lord, no? So, dapat matututunan natin to sa Panginoon na kahit gaano pa kabigat, no, yung yoke na yan na pinapasa natin. Jesus shows His gentleness and humbleness to us kung paano natin ito i-handle, kapatid. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam mo kung paano pangahawakan yan. Kung ikaw man ay meron kang bitbit na kabigatan, kapatid. Amen? Learn from Jesus. Learn from Him. Amen? Yeah. So pangatlo, dito natin sa verse 30. Yan po. By the way, kasi mamaya meron po tayong gawain. So, sino ditong excited na meron tayong night of fire? Mamaya. Ready ka na bang magpaapoy? Lahat po tayo iniimbitahan na mag-attend sa ating night of fire. Amen. Kailangan natin ng apoy. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin yan. Kailangan natin yung apoy ni Lord, Hindi kung ano-anong apoy. Kailangan natin yung apoy ni Lord. Diba? Kung ikaw pakiramdam mo nang lalamig ka na kay Lord, kailangan mo magpainit muli. Amen? Kapain mo yung katabi mo. Kapain mo yung katabi mo. Kailangan natin to, kapatid. Marami po tayong mga topic mamaya. Kasi hindi po, di ba? Ang pagkain hindi po masarap kapag walang apoy. Di ba? Hindi masarap yung hilaw. Dapat yung lutong-luto talaga. Kaya kailangan natin ng apoy. So magpapaapoy tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpapaapoy tayo mamaya. Kay Lord. Amen? Yan. So this is my last point po. Number 3, Jesus invites by saying, "For my yoke is easy and my burden is light." Ayan. So ito yung sinabi ni Lord. Sabi niya, "For my yoke is easy." Yan, no? Kung para sa atin yung kabigatan, napakahirap, pero kay Lord, madali lang sa Kanya. At yung mga kabigatan natin, mas pinapagaan niya. Amen? Pero kapatid, hindi mo mararanasan yan kung wala si Lord. But when there is God in our life, there is Jesus in our lives, mapapagaan po yung ating mga pasanin. Amen? Yung bang may mga responsibilidad ka, pero hirap na hirap ka. Nabibigatan ka sa responsibilidad mo. Sino dito yung mga, di ba, alam niyo po kapatid, nowadays, marami ng mga nauusong mga sakit-sakit. Tama ba? Marami ng mga nauusong sakit. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung mga bagong panganak, no? Pero kahit hindi na bagong panganak, meron pa rin silang nararanasang postpartum baga. No? Pero alam niyo po, noong unang panahon, wala akong naririnig na ganyan, nagka-postpartum. Ngayon na lang, parang naging social yung sakit, postpartum. Di ba? Sabi ko noon, ang daming mga anak ng mga nanay noon. Di ba? Walang control, pero wala mang nagka-postpartum. Ngayon, isa lang yung anak mo, meron ka ng postpartum na nalalaman. Merong depression na nalalaman. Merong anxiety na nalalaman. Amen. Kahirap ng buhay noon, compare ngayon. Pero alam niyo po, in my 45 years of existence, in my 45 years of existence, ngayon lang ako nakaka-encounter na may mga ganyan, depression, di ba? Kabata-bata pa dahil sa depression, nagbigti, mga ganyan, Pero noong unang panahon, wala po, sa totoo lang. Wala mang ganyan. Di ba?
Medyo, medyo maarte yung kapanahunan natin ngayon, kapatid. Kaya alam niyo po, mas higit na kailangan natin silang i-invite at ilapit sa Panginoon. Amen? Para ma-rescue natin sila, yung kanilang mga kaluluwa. Kasi hindi lang po physical ang pinag-uusapan dito, kundi yung spiritual ng tao, yung kaluluwa. Amen? Yung mga puro na lang problema ang alam because they don't have relationship with Jesus. Mas tinitingnan nilang malaki ang problema. Makakaalala na lang kay Lord kapag talagang walang-wala nang mapupuntahan. Amen? Di ba? Ganon ang usual na ng buhay ng tao ngayon. Kaya, i-invite natin sila. Sabihin mo ka sa katabi mo, ready ka na bang mag-invite? This coming Sunday na ba yung ating invitation? Yes, this coming Sunday. Kaya, paghandaan natin, kapatid. No, wag kang pumayag na yung pinagpipray mong 3, hindi mo madala dito. Kapatid, baka yung pag-invite mo sa kanya ang solusyon sa pagbabago ng kanyang buhay. Amen? Dahil wala pong ibang makapagbabago sa buhay ng tao, kundi si Lord lang. Yung magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Just like you, yung nakilala mo si Lord, na bago yung buhay mo. Amen? Kaya ganun din yung gawin natin sa kanila. Dapat excited tayo na dalhin natin sila dito. Amen? Diba? Napakasarap. Kahit anong pangako, diba? Si Lord kasi kapag nag-invite, meron siyang pangako eh. Pero ano yung pangako niya nung verse 28, He will give us rest. It's a promise. Diba? Kapag lumapit ka sa akin, may mga kabigatan, pagpapahingahin tayo ni Lord. Amen? Praise God. Pangalawa, ano yung promise ni Lord dito? Matututunan natin. No? Matututunan natin kung paano ka-humble si Lord at ka-gentle ni Lord to handle that yoke. At yung pangatlo, sabi dito, He says that He is carrying the burden for us. Mas pinadali, mas pinagaan ni Lord yung mga yoke natin, kapatid. Amen? Kasi bakit? Nandyan siya. Kasama niya tayong pumasa niyan. Pinasan na nga niya lahat eh. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, paano ka pa mabibigatan kung kasama mo si Lord? Kasama mo si Lord na magbitbit niyan, kapatid. Amen? Maybe physical na lang yung mabigat sa iyo kasi pinagpapalakan todo. Pero kapatid, we are talking about spiritual. Marami tayong mai-rescue yung kaluluwa, kapatid. Amen? So, wala man tayong madalang mga lumpo, mga bulag, may mga kapansanan, pero meron tayong mai-invite na punong-puno ng mga kabigatan sa kanilang buhay. Amen? Excited tayo na i-invite sila at ipakilala natin sila sa Panginoon. Amen? Are you excited? Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Simulan natin ngayong linggo. Dalhin natin sila dito. Amen? Praise God! At alam ko, magagawa mo yan, kapatid. Lalong-lalo na kapag mag-a-attend ka mamaya sa ating Night of Fire. Diba? Magpapaapoy tayo kay Lord. Hingi tayo ng boldness and confidence kay Lord na yung mga taong pinagpipray natin. Kahit tapos na yung ating 21 days prayer and fasting, huwag mong tigilan yung taong pinagpipray mo. Amen? Meron po ba tayong natutunan sa ating mensahe ngayon? At excited na ba tayo na dalhin sila? Amen. Sige po tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God. So this message po encourages us. Wag nating sa walang bahala.
Especially na meron ka ng nalalaman kung ano na yung pinagdadaanan ng taong yan. Di ba? You do your best. Gawin mo ang lahat. Amen? Gawin mo ang lahat para madala mo yung taong yan. Because it might be ikaw ang last person na ma-rescue yung buhay ng taong yan. Amen? Ang Diyos lang ang ating pag-asa, kapatid. Ang mga taong yan, wala nang hope sa kanilang buhay. Mga hopeless na sa kanilang sitwasyon, kailangan lang nila na makilala si Lord sa kanilang buhay. At dahil ikaw ang gagamitin ng Diyos to reach out that person, ready na po ba tayo na i-reach out natin sila? Diba? Actually, ni-reach out mo na nung gumawa tayo ng kabutihan. Kaya nga nalaman mo yung kanyang situation, di po ba? Dahil nag-reach out ka sa kanya. So, wag po nating sayangin ang pagkakataon na ito. Paghandaan natin yung pagkakataon na ito na madala natin sila dito. Let's give Him the best invitation. Yan yung inaasam-asam ng ating Panginoon. Ang bawat kaluluwa. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So sa umaga pong ito, I challenge po everyone. Tapangan natin yung pag-invite. Tinuruan po tayo how to present the invitation. Kaya tapangan natin, hingin natin yung tapang kay Lord. Hindi naman natin dapat ikahiya na ipakilala yung ating Diyos. Amen? Invite mo. Sabi nga, do your best. Gawin mo lahat. Ano kaya pwede mong gawin? Sama ka lang sa akin, di ba? Mga kabataan, sama ka sa akin. Mamaya ilibre kita. Sasama yan. Di ba? Uso na kasi yung libre ngayon no? Sasama yan. Mamaya libre kita sa Jollibee. Mamaya tutubits tayo. Ganyan, di ba? Yung simpleng, meron kang pangako sa kanya. Or, di ba? Alam mo yung hilig ng taong yan. Sama ka sa akin na mga 1 oras lang, pagkatapos niyan, kape-kape tayo after. Diba? Magagamit mo yung strategy na yan to invite that person. Praise God? Sabi mo sa katabi mo, do your best, kapatid. So, I want to see you next Sunday na yung katabi mo iba na. Yung katabi mo, hindi mo na yung madalas mong katabi kung hindi yung ini-invite mo. Amen? Dapat yung katabi mo next Sunday, this coming Sunday, yung ini-invite mo na. Amen. Praise the Lord. Are you ready? Diba? Dapat ganun excited tayo kapag nag-invite. Hindi lang yung physical ang mabubusog, kun ang mahalaga yung kanilang spiritual. Praise God. Nawala na tayong mga pangit na balita na bababalitaan na nagpakamatay dahil sa problema. Amen? Dapat wala nang ganun, kapatid. Yung mababalitaan natin, maraming nabago ang buhay dahil nakilala nila si Lord sa kanilang buhay. Dapat ganung balita. Amen? It's a good news. Amen po ba?
Praise the Lord. Let us close our eyes po. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito.